Hello mga ka-circle, good morning po sa inyo lahat. Pasensya na kayo at ngayon lang tayo nakapag gawa ng video sa sobrang busy, no, sa buhay-buhay, no. For now siguro ang content ko ngayon ay hindi regarding sa sports ng boxing. Siguro singit natin yung sa ngayon sa government, no. Itong usapin na to ay regarding to dun sa kaso ni Kibuloy. Siguro hindi na natin pwedeng masabi na ito ay politika, no? Hindi ito usapin ng politics ito ay usapin ng pangbayan na, no? Kasi imagine guys salute nga pala kay Senator Riza Ontiveros, no, for standing, no. Nakakaawa lang to si Senator Riza Ontiveros kasi mag-isa lang siya, no. Feeling ko mag-isa na lang siya lumalaban para sa katotohanan, no. Sa tingin ko dito guys, hindi na tama yung ginagawa ng mga senador natin, itong apat na senador natin, no. Pangangalanan ko lang si Senator Robin Padilla, Amy Marcos, Cynthia Villar, ito si Bongo, no. Dumagdag pa to si Senator De La Rosa, no. Senator Robin Padilla, bakit mo naman ipagtatanggol si Kibuloy? 'Di ba? Sa dami-dami ng kaso niya, hindi lang sa US. Meron na hong kaso yan 6 years ago, nandito pala yan sa Pilipinas, nakapiled na. Ang nangyari diyan, natenga, 'di ba? Natenga daw yan eh. 6 years inupuan lang ni President Rodrigo Duterte. Bakit sasabihin yung bayani yung tao dahil sa NPA? Dahil ang lumaban siya sa NPA? Anong tawag mo sa AFP? 'Di ba nakakagalit eh. Tapos sinasabihan nyo pa na dapat yung separation of church of state. Mr. Robin Padilla, Senator Robin Padilla, sana marinig mo to. Pag sinabi pong separation of church and state, ibig sabihin nun, walang kapakialam ang gobyerno so kung ano ang religion na gagawin na patutunguhan ng isang tao. Walang pakialam ang gobyerno doon as long as hindi to contrary to moral, public order. 'Di ba? Kung walang pakialam ang church versus state niyan, oo, wala. Di sana wala rin nakukulong ngayon ng mga pare na umaabuso sa mga sa mga minors, 'di ba? Meron naman tayo nakulong na ganoon Ang usapin dito hindi dahil sa church of state, Mr. Robin Padilla. Ang usapin dito mismo si Kibuloy na marami siyang kaso. 'Di ba? Sinasabi mo na mabait yung tao, walang kaso, mabait 'yan, hindi yan nagagawa ng kasamaan ng ganyan. 'Di ba? Hindi yan yung pagkakapaniwala mo sa kanya, 'di ba? Kaso hindi, kailangan marinig yung side niya. Bakit nyo kailangan ipagtanggol yung tao? Kaya nga nandiyan yung hearing para na sa ganon in aid of legislation kung ano ba talagang katotohanan. Yung sinasabi nyo na para bagay parang sinabi parang nabigyan na ng hatol si Kibuloy. Kayo lang naman nagsasabi diyan eh. Hindi pa nga nahatulan yung tao, inaalam pa lang buong katotohanan. 'Di ba? Tapos sinasabihan nyo pa yung mga naimbitahan para magsalita against kay Kibuloy, mga nakatakip yung mukha, yung bibig. Buti pa nga sila umati ng hearing eh. Si Kibuloy hindi eh. Maski nga yung mukha, kahit live lang na mukha niya, ipakita man lang niya, hindi niya pinapakita. 'Di ba? Huwag niyo ipagtatanggol. Mga senador kayo eh. Kayo yung gumagawa ng batas. Kayo dapat, kaya nga kayo binoto ng mga mamayang Pilipino, hindi dahil po kay Kibuloy. Kung dahil pala kay Kibuloy, kaya kayo nandyan di sana di na kayo tumakbo as senator. Kaya Diyos ko naman, may pamilya kayo. Wala ba kayong pamilya? Wala ba kayong anak na babae o kahit apo man lang babae? Payag kayo na yung anak nyo naaabuso? 'Di ba? In the first place pa naman, hindi pa naman kinakasuhan si Kibuloy. Inaalam pala yung katotohanan kung totoo ba yung mga paratang sa kanya. Well, the mere fact na hindi ayaw niya umaten at pinagtatanggol nyo, baka nga ganon. Diba? Nakakagalit lang itong apat na senador na to. Next is Cynthia Villar. Bakit mong ipagtatanggol si Kibuloy? Dahil kaibigan mo? Ang sabi mo pinagtatanggol mo dahil hindi yun yung tingin mo sa kanya. Kilala mo, kaibigan mo ng pamilya mo. Kaibigan mo si Kibuloy. Guys,
Diyos ko, nakakaigalit. Ganyan na ba ka mag-isip ang mga senador natin? Ganyan na ba talaga? Wala nang, hindi na objective mag-isip. 'Di ba? Hindi na kayo objective. Dapat maging objective kayo. Kaya kayo nandiyan, kasama yan sa responsibility yung magbalangkas ng batas. In aid of legislation, kailangan nyo gawin yan. Kailangan nyo alamin ang katotohanan. Hindi porket kaibigan nyo, ipagtatanggol nyo. Well, ganun naman talaga, di ba? Pag kaibigan mo, ipagtatanggol mo. Pero dapat mong ipagtanggol ang kaibigan mo kung wala namang mali, di ba? Ay alam nyo sa sarili nyo na wala namang mali pala si Kibuloy. Bakit ayaw nyong iharap siya sa Senado? In the first place, kahit kaibigan nyo yan guys, alam nyo ba 24/7 kung anong ginagawa niya 24/7? Alam nyo ba kung matino ang ginagawa niya 24/7? Namomonitor nyo ba si Kibuloy 24 hours? Pati pagtulog, alam nyo ba kung sino katabi niyan? Kinakain yan, alam nyo ba? Kahit kaibigan nyo yan guys. Kahit nga kaibigan, kayang pumatay ng sariling kaibigan eh. Diba? Ito naman si Senator Amy Marcos, 'di ba? Kamping-kampi kami sa inyo, Senator Amy. 'Di ba? Loyalista kami, Marcos loyalist kami, pero bakit ganyan ka? Bakit Duterte ka na mag-isip ngayon? 'Di ba? Nawawala na yung ano nyo, hindi na kayo, nawawala na yung credibility nyo eh. 'Di ba sinasabi nyo na naawa kay Kibuloy? Bakit nyo hawaan si Kibuloy? Bakit nakulong na ba yung tao? Kakawaan nyo. Sinasabi nyo dahil na ano na, parang napagtutulungan na si Kibuloy. Eh guys, hindi naman napagtutulungan si Kibuloy. 'Di ba? Nagkaroon lang na malas-malas lang dahil unang-una sa lahat, dumami lang yung mga problema niya dahil SMNI, 'di ba? Nagkasunod-sunod lang. Well, that's the point. 'Di ba? Ganun talaga eh, may kailangan siyang harapin eh. May kailangan siyang gawin kung ano ba talaga ang katotohanan. Bakit nyo kawawaan yung Kibuloy? Bakit nyo ipagtatanggol dahil naawa kayo? Eh sa kapatid nyo, di ba kayo naawa? Eh BBM, noong time na hinamak ng mga Duterte clans, ang pangalang Marcos, sinabihan yung kapatid nyo na adik, bangag, hindi kayo naawa? Hindi kayo naawa doon? Mas naawa kayo dito sa taong to na maraming kaso, child abuse ng minor, money laundering. Ang gagaling nyo dyan sa Senado. Pagdating ng mga hearing, ang gagaling nyo kung saan-saan kayo ano yung mga salita na napupulot nyo. 'Di ba? Binabatikos nyo yung mga masasama. Binabatikos nyo yung mga mga masyadong gahaman, no? Binabatikos nyo yung mali. Pero bakit pagdating dito, alam nyo mali yan? Bakit ayaw nyo gamitin yung utak nyo? Ang gagaling nyo dyan sa hearing. Gumagamit kayo, napaka-brainer nyo, tataas ng IQ nyo. Bakit dito napaka-low brainer ng ating mga senador? 'Di ba? Itong apat na to. 'Di ba? Come on guys. Come on. Ganyan na ba talaga yung mga senador natin ngayon? Wala nang objective, wala nang lalo na ito si Senator Robin Padilla. Number 1 ka pa naman nanguna sa senador. 'Di ba? Ayaw mo nang may naaapakang tao. 'Di ba? Senator Robin, ayaw mo nang ganoon, may naaapakang tao. Ayaw mo nang ganoon, ayaw mo may namomolestya, ayaw mo nang ganyan mga sinasabi mo sa Senate hearing eh. Pero bakit ganoon sa kay Kibuloy? Bakit? Dahil tinulungan ka nung campaign? 'Di ba? Huwag naman kayong ganyan dahil kami may mga anak din kami. 'Di ba? Kung ganyan lang din man pala, 'di ba? Eh ano pa bang justice na meron tayo dito sa Pilipinas? 'Di ba? Eh kung sa normal na tao lang 'yan, baka matagal na nakakulong. Diyos ko naman. Ito rin si Bongo dahil kaibigan mo si Kibuloy. Ano ba 'yun? Nakakagalit. Kayong apat na senador diyan. Nagaano pa kayo ng nangangalap pa kayo ng lista-lista. 'Di ba? Tatandaan niyo 'yan pagdating ng eleksyon.
2025, tatandaan namin yung mga pangalan nyo. God bless guys.